Hi mga langga! Finally, ngayon na yung flight namin pauwi ng Pilipinas. Grabe, sobrang excited na kami mga langga. Hindi kami makapaniwala na ilang oras na lang ay nasa Pilipinas na tayo. Sa simula ng flight namin na ito, sobrang relax lang ni baby. Natulog lang siya at nagdede habang kami ay nagte-take off. Kaya hindi na namin siya kinailangan na suotan pa ng headphone. Nasa mga 2 hours and 25 minutes lang yung duration ng flight natin mga langga. Kasi ang Manila ay hindi naman gaanong kalayo from Guangzhou. Kaya hindi natin namamalayan na nasa Pilipinas na pala tayo. Di nagtagal habang nasa ere na kami, ay sinerve na nila ang kanilang in-flight meal. Which is yung stir-fried noodles with chicken. Dahil tulog pa rin si baby, senaryo natin ay kagaya pa rin nung unang flight namin. Kain muna si Mike at pagkatapos yung kumain, ako naman yung susubuan niya. Alam niyo mga langga, napakahirap lumipad na may kasamang infant. Pero to be honest, chine-cherish ko talaga yung moments na ganito. Buti na lang, alam na namin ang gagawin sa take-off and landing. Sekreto lang pala nun ay kailangan mo lang padidein si baby or patulugin siya. At sinasabi ko sa inyo mga langga, very effective talaga siya. Hindi talaga umiyak si baby the whole time ng aming flight. Mas naiyak pa yung ibang mga bata na mas older sa kanya. Kaya sobrang proud ko kay baby kasi I'm pretty sure sobrang stressed na siya. Lalo pat yung body clock niya ay nakaset pa sa New Zealand time. Pagkatapos ng 2 oras at 30 minuto, nasa ere kami, ngayon finally ay maglaland na tayo sa Pilipinas. Nagland kami dito sa Manila mga langga ng mga 10:50 AM. At mamayang hapon ay flight namin pauwi ng Davao ng mga 3:50 PM. Hanggang sa bumaba na kami ng eroplano mga langga ay tulog na tulog pa rin yung anak ko. At dahil nasa check-in yung ating stroller, itatry ko yung best ko para hindi magising si baby kasi kawawa naman, ayan o, tulog na tulog. Nung chinek ko yung aking phone, meron ako na-receive ng mga emails galing sa AirAsia na nagsasabing delayed yung aming flight. So at this point mga langga, from 3:50 PM, hanggang 7 PM na yung flight namin. Sobrang nakaka-disappoint pero wala tayong magagawa. Pagkatapos namin na magpa-picture dito sa may daanan kasi meron silang mga Christmas tree decorations, dumiretso na kami doon sa baggage claim. Napag-isip-isip namin na since delayed naman yung aming flight, bakit hindi kami lumabas ng airport at mag-explore sa mga areas na malapit lang dito sa airport. Anyway, alam niyo ba mga langga, ngayon makakasigurado ka na hindi nila itatapon lang ang iyong bagahe habang nilalagay sa carousel. Dahil meron na po silang mga CCTVs doon sa area kung saan nilalagay nila yung mga bagahe. Kaya ngayon, makakasigurado ka talaga na hindi masisira ang bagahe mo at hindi nila ito mananakawan o matataniman ng kung ano-ano man. Nung nakuha na namin ang aming stroller mga langga, nagising na si baby nung nilagay namin siya. Since nasa Terminal 3 tayo, kailangan natin pumunta sa Terminal 2. Kaya hinanap muna namin kung saan yung area na may free bus transfer. So, nag-aantay kami ngayon ng bus transfer mga langga. Dito kami sa Terminal 3 with the fam mom and si baby. So, yeah, nag-aantay kami ng bus, pero sobrang, ayun, may AirAsia. Sobrang delayed ng aming flight, mga langga. Supposedly 3:50 siya. Tapos, na-delay. Ngayon, nasa mga 11 PM na doon yung flight. Ako, oh my God. Nasa mga 45 minutes to an hour kami nagantay na dumating yung bus na magta-transfer sa amin papuntang Terminal 2. Ngayon, kinakailangan na namin planuhin kung ano yung mga gagawin namin kasi napakahaba pa ng oras namin na aantayin bago ang aming flight. At nung dumating na yung bus, naku, siksikan kaming lahat. Yung iba kasi dito sa mga pasahero ay doon pupunta sa Terminal 1. May iba naman na pupunta sa Terminal 4. Sobrang init na kami at this point mga langga. Nagagtak na yung mga pawis namin dahil sobrang siksikan dito sa bus at sa sobrang init ng panahon sa labas. Dito namin nasabi na nasa Pilipinas na talaga tayo. Di kalaunan ay tinamaan na ng antok ang aming anak. Kaya yung plano namin na mamasyal dito sa mga areas na malapit sa airport ay hindi na namin maitutuloy pa. Mas gusto na lang namin ngayon na magpahinga since na-delayed yung flight namin ng 3 beses. From 3:50 PM na supposedly flight namin, delay siya ng mga 7 PM, tapos na-delay ulit ng mga 10 PM, at ngayon ay nasa mga 11 PM na. Paglabas namin sa may airport na area mga langga, nako sobrang traffic. Kaya naman siguro nasa mga 30 minutes din kaming nagbiyahe bago kami nakarating sa Terminal 2. Plano namin ni Mike na kausapin ng AirAsia at titingnan namin kung meron silang mas early pa na flight puntang Davao at kung pwede nila kaming mailipat doon. Sobrang kawawa kasi si baby mga langga, kumbaga antay kami doon ng ilang oras. Ngayon pa nga lang ay sobrang stress na siya. At dumagdag pa yung init ng panahon. Ito pa lang yung pangalawang beses na sasakay kami sa AirAsia mga langga. Nung unang beses na sumakay kami sa kanila, maganda naman yung serbisyo. Kung alam ko lang na magde-delay ng ganito yung AirAsia, naku sana sapal na lang kami nagpabook.
Anyway, after 15 minutes na nasa road kami mga langga, finally nakatulog na rin si baby. Gusto sana nila mama at papa na mamasyal muna dito sa Manila. Pero pagkatapos na makita nila itong daan na sobrang matraffic, nagiba na yung desisyon nila. Mas gusto na lang din nilang magpahinga. Kasi baka daw kung aalis kami at mamamasyal, baka maubos lang yung oras natin na mas stuck sa traffic. Kaya okay na sila na nakita nila yung Manila sa ere. Hindi nagdagal ay dumating na rin kami dito sa Terminal 2. Nagdarasal namin na sana meron silang ibang flight mas maaga pa uwi ng Davao. Kahit na nasa mga 7 PM, okay na yon. Naputol na naman yung tulog ni baby kasi nang bumaba kami ng bus at nilagay ko siya sa stroller niya ay bigla na siyang nagising. Medyo fussy na siya ngayon mga langga kasi putol-putol yung tulog niya. Hindi pa naman to iyakin si baby at hindi siya reklamador. Pero dahil stress siya ngayon at kulang siya sa tulog, nagiging fussy na siya. Pagdating namin sa loob mga langga, madami din ang mga nag-aantay at nagbabaka sakali na ma-change yung kanilang flight into an earlier one. Hindi lang yung flight na pa Davao, maiba rin na flight na papunta ng Cebu, Bacolod at Tagbilaran na mga na-delay. Pero nung tiningnan namin yung mga flight schedule na nasa board, nakita namin na parang wala ng ibang flight papunta ng Davao ang AirAsia. Pero gusto pa rin naming subukan kaya naman pumila pa rin kami at nag-antay. Siguro nasa mga 1 oras kami nag-antay dito mga langga. Sobrang kawawa si baby at this point mga langga kasi sobrang iyak na siya. Kasi gustong-gusto na niyang matulog ng mahaba. At nung kami na yung kinausap, confirm nila sa amin na wala na talagang ibang flight papuntang Davao. Kaya naman pagkatapos naming madrop yung aming mga baggage, bumalik kami sa Terminal 3 para maghanap ng lounge. At dito kami napunta sa The Wings Transit Lounge. Meron sila dito mga twin room, family room, na may recliner chair, at iba pa. 2 twin rooms sana yung kukunin namin. Kaso naunahan kami ng isang pamilya na kinuha lahat yung twin rooms. Mabuti na lang at meron naman silang available, kaso nga lang recliner chair lang siya. Pero kahit na ganun, nakatulog pa rin naman na mahimbing si baby. Pati nga sina mama at papa ay natulog na rin at hindi sila kumain ng dinner. Nagstay kami doon from 5 PM till 9 PM. Kahit na pwede pa kaming magstay hanggang 12 midnight, nagahan na namin yung aming pag-alis para sigurado tayong hindi tayo malate. Baka kasi matraffic tayo sa daan. Although sigurado naman ako na hindi kami matatraffic kasi wala naman kaming baggage na i-check-in, mas mabuti na rin yung maaga tayo doon. So hindi na kami nagantay doon sa free bus shuttle, kumuha na lang kami ng yellow taxi. Nagbayad kami ng extra 45 pesos para doon kami dumaan sa may Skyway para mas mabilis kaming dumating sa Terminal 2. At nung dumating na kami sa Terminal 2 ay inabutan namin ang AirAsia na nagbibigay ng mga pagkain as an apology dahil sobrang delayed ng flight nila. Kahit natapos na kaming kumain ni Mike, kumuha pa rin kami ng mga pack lunch. Meron silang binigay na McDonald's na pack lunch at tubig. And finally, it's time to board the plane. Ilang oras na lang mga langga at makakatapak na ulit kami sa Davao City. At dahil delayed yung flight namin, nasa mga 1 AM na kami makakarating ng Davao. Kaya naman napagdesisyon na namin na mag-book na lang muna ng hotel doon para mas mabilis kami makapagpahinga. Kung babiyahe pa kasi kami pa uwi sa amin sa Tagum City, nako, extra pagod na naman yon. Sobrang kawawa na nun si baby. Sa sobrang pagod niya, natulog lang siya the whole flight. Anyway mga langga, sagutin muna natin yung mga katanungan doon sa aking pinost na video kahapon. Unahin na nating sagutin ang comment ni Ma'am Renily Panganiban Libuan. Tanong niya kung anong ginagamit ko na app in booking hotels at plane ticket. Ang ginagamit ko pong app para magpabook ng mga accommodations namin ay ang booking.com. Matagal-tagal na ako sa booking.com kaya naman meron na akong mga discounts na nakukuha. At para naman sa pag-book ng mga flight ay dumidiretso ako sa website ng airlines na gusto kong i-book yung ticket. Ayoko nang magpabook sa third party mga langga kasi meron na akong lesson na natutunan dyan. Meron kaming bad experience when booking to the third party pagdating sa flight. Anyway, sagutin naman natin yung pangalawang katanungan. Ito naman ay galing kay Ma'am Jovina Asayas Rubin. Tatagalogin ko na lang yung katanungan ni Ma'am para maintindihan naman ng lahat. Tinatanong niya kung sino daw mag-aalaga sa pusa at aso namin. At kung sa amin ba daw sila. Unang-una po, yung aso po ay hindi po sa amin. Pag-aari po yun ng aming amo. Yung pusa naman ay sa amin po. Pero kagaya nga po ng nabanggit ko doon sa video, ay meron naman pong mag-aalaga sa kanya habang kami ay wala. Kaya wag po kayong mag-alala mga langga. Hindi naman po kami irresponsableng pet owner na hinahayaan lang na walang mag-aalaga sa aming pet. Marami-raming beses na rin po naming naiwan yung aming pusa na mag-isa doon sa bahay. Pero pinupuntahan naman siya ng boss namin or yung katrabaho namin sa farm para pakainin siya. At para na rin diligan yung mga tanim ni mama. Yun lang yung mga katanungan na nakita ko doon sa video mga langga. Anyway, kung meron pa kayong ibang katanungan, pwede nyo naman pong i-comment dito sa comment section at sasagutin ko po sa susunod na video. Grabe talaga yung pagod ni baby. Napakahaba kasi ng flight namin mga langga. Kaya ngayon, napakahimbing ng tulog niya.
Hindi na ako makapag-antay na mag-land kami doon sa Davao mga langga kasi nauubos na rin yung energy ko sa katawan. Nakapag-book pala ako ng accommodation sa Waterfront Insular Hotel. At alam nyo ba, dahil sa sobrang pagod, nagkamali pa ako ng piniling date nung binook ko yung room. Buti na lang at madali naman silang kausap at napachange ko yon. Buti na lang at gumagana na yung 2 degrees dito sa Pilipinas ngayon. Nung umuwi kasi kami last year ay walang signal yung 2 degrees dito. Pero ngayon ay globe yung counterpart nila. Sigurado akong malaki-laki na yung babayaran ko sa aking plan pag uwi ko ng New Zealand dahil gumagamit ako ng roaming. At nung nag-land na kami mga langga, mga 30 minutes din kami nag-antay doon sa waiting area para sa aming pick-up na galing sa hotel. Kaso hindi siya dumating mga langga. At wala pang sumasagot sa reception nila nung tinatawagan namin. Kaya naman nag-decide na kami na sumakay na lang ng taxi. At ayun, nakatulog kami ng mahaba-haba, lalong-lalo na si baby. So yun na muna yung ating video for today mga langga. Maraming salamat for watching. Bye!